Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Less than 20 hours from now ay magaganap na ang 2025 NBA Finals matchup ng Indiana Pacers at ng OKC Thunder. At madami nga nakaabang sa bakbakan ng star guards MVP Shai Gilgeous-Alexander and traditional pass first point guard All-Star Tyrese Haliburton. Subalit excited din nga ako personally sa kung sino ba ang tatauhin ni Alex Caruso, at ayon sa coach nga ng OKC ay most of the time ay si Lu Dort ang nakay Haliburton, so malamang ay si Caruso nga ang tatao sa East Finals MVP Pascal Siakam. Well, si Caruso ay very switchable na player. Nakita natin ito na tinatao si Nikola Jokic, Jamal Murray, Julius Randle, Ja Morant and Anthony Edwards. So most likely ay malilipat din siya kay Hali paminsan-minsan. Subalit ang kanyang primary assignment ay si Pascal Siakam. Lahat ng tinatao ni Caruso ay bumabagsak ang produksyon at ang efficiency. Subalit nabanggit nga ni Draymond Green na tulad ni Caruso na ace defender din ng kanyang team na noong 2019 finals matchup ng Warriors at Raptors ay nilampaso siya ni Pascal Siakam sa kanilang matchup. And that was years ago mga kaibigan, more than half a decade na ang nakalipas, panahong hindi pa hinog si Pascal Siakam at hindi pa siya nasa kanyang prime. Malaki na ngang in-improve niya since 2019. Ngayon ay siya na ang number 1 scoring option ng napakatinding opensa ng Indiana Pacers. Kaya naman siya ang trabaho ni Caruso sa NBA Finals. At ang mahirap pa nga dito ay papahirapan ka ni Caruso at lahat ng focus mo ay nasa kanya. At kapag tumira ka na ay hindi mo napansin na may umaaligid pala na 7'1" Chet Holmgren na naghihintay lang na isupalpal ka. So very interesting matchup nga talaga dahil ito ang madalas na gawin ng OKC Thunder. Subalit hindi din naman pwedeng hayaan lamang ni Chet Holmgren sa 3-point line si Miles Turner. Sa palagay nyo ba ay babagsak ang produksyon ni Siakam versus Caruso o mananaig dito ang East Finals MVP sa kanilang matchup? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Russell Westbrook. Ang former MVP ay unti-unti nang bumabagsak ang produksyon sa NBA and some are even saying na dapat ay mag-retire na ito. Ganun pa man, hindi pa naman umaabot sa punto kung saan talagang wala ng minuto si Westbrook. Sadyang minsan ay siya nga ang dahilan ng mga panalo at minsan naman ay siya talaga ang dahilan ng mga talo. Sa ngayon, si Westbrook ay may player option. Ibig sabihin ay pwede siyang pumasok sa free agency kung gugustuhin niya. Habang lumabas naman ang report ng Basketball Forever na ang Eurocup champions na Hapoel Tel Aviv ay handang magbigay ng historic offer kay Russell Westbrook. Quote, isang offer na hindi pa nakikita sa European basketball history. So kung umalis man nga si Russ sa NBA ay mas malaki pa ang kikitain na sa Europe. Tiyak na mas ma-excite at ma-hype din siya sa mga fans dito at ganado ito manood. Mas madami din nga ang minuto niya at new beginning ito para sa kanya. Sadyang malalayo lang nga siya sa kanyang pamilya. Kaya ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay dapat nang lumipat sa EuroLeague si Russell Westbrook?